10 piso na 2001. Mahal nga ba ang halaga sapagkat ito ay may lahok na ginto? At yan po ang ating pag-aaralan sa video natin ito. Lamang ang may alam. Magandang panahon po sa inyo, mga kaibigan ko, dito po sa ating channel, More Than Treasures. Kumusta po kayong lahat at nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan, lagi pong ligtas sa anumang sakit at karamdaman. Sa video po natin ito ay ating pag-aaralan, tatalakayin, bibigyan ng linaw na kasagutan ang katanungan ng masugid po nating taga-subaybay na si Hazel Oman. Mukha yatang ito ay Muslim. Ano po? Shout out sa mga kapatid na Muslim. Idol, totoo ba na may ginto ang 10 pesos 2001? At legit ba ang ginawa nila Boss Coin Production para malaman kung may ginto ang 2001? Sana magawan mo ng content, Idol, share. Shout out po kay Pinoy Coin Production. So ito po yung kanyang YouTube channel. 137 subscriber, 137K, napakalaki na po subscriber. So pakibisita niyo po yan, baka nga naman totoo. Ngunit muli akong bubusina, bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magagalit. Di bali na kayo sa akin magalit, ang mahalaga, nalaman ng buong mundo ang katotohanan. Na po, may magagalit na 2 milyon naman ang matutuwa. Dito po ako sa 2 milyon papanig. Okay, maganda po itong katanungan na ito. At binisita ko din po ang channel ni Pinoy Coin Production. Panoorin niyo po ang kanyang mga video. Ano po? At meron po siyang video ng 2001 dahil ang katanungan ni Hazel Oman kung tunay daw pa o legit ba ang paraan ni Pinoy Coins Production nung pagtingin niya ng coins na 2001 kung ito ay may ginto sapagkat siya po ay umimbento, sunrox yata yun or anuman ang ginawa niya at yun daw po ay mas matindi ay kasing tindi daw po yun ng tapang ng nitric acid at ilang minuto na wala pa ding reaksyon ang kanyang 10 piso na coins. So diretsuhin ko po, hindi po legit, malayo sa katotohanan ang ginawa ni Pinoy Coins Production na kanyang inimbento yung liquid na ipinatak sa 10 piso para malaman po kung may ginto ang kanyang coins. Ako na po ang magsasabi, kaya kong patunayan kahit saan, kahit kailan, ni hindi po dumaplis sa katotohanan ang kanyang ginawa. Opo, hindi po tayo nang discriminate ng kapwa ko vlogger, pero hindi naman po pwede na tayo ay mag-tolerate ng mali. Buong mundo po nanonood sa atin Note nyo po yan, buong mundo ang nanonood. Kaya kung gusto mong mag-vlog, sisiguraduhin mo na kabisado mo ang tinuturo mo. Ano po? At ako, sisiguraduhin ko po sa inyo, itong itinuturo ko sa inyo, kahit sino po ang hahamon sa akin, patutunayan ko sa kanya na mali ang kanilang ginagawa. Ano po? Tignan niyo po yung mga presyo ng 2001 na 10 piso sa ibang mga vlogger. Ito po yung isa. 8,000, 8,000. Ito po yung pangalawa. 3,005. Ito po yung pangatlo. May 1,000. Mag-search na lang po kayo sa ibang YouTube kung magkano ang kanilang mga presyo. Okay. Paano po? Ito ang tanong ko sa inyo. Ito po ang katanungan ko sa mga vlogger na nagbibigay ng mataas na halaga sa taong 2001 na 10 piso. Binasa ko po yung mga comment. Yung iba, bakit daw hindi nagre-reply sa comment nila? Okay? Pag hindi mo nasagot ang isang tanong, isa lang ang kasagutan. Hindi mo alam. Okay? So, paano ba nagmahal ng 3,000, 3,005, 8,000, 1,000, ang 10 piso na 2001? Meron po akong hawak.
Ito po. 2001 po yan. So, ililinaw ko lang sa camera. 2001. Ang sabi nung isang commentator ko sa aking, nag-comment sa aking vlog doon sa 2001 na 5 pesos. Ito daw ay fake. Hindi daw totoo. Wala daw ako niyan. Ito po, hawak ko pa 2001. Doon sa mga vlogger na kailangan ng 2001, super error. Ito na. Wala po sa akin nakikipag-usap. Basta real account, ibibigay ko ito. Tapos po yung aking error coins, lagpas kwelyo na 20 pesos. Dami na. Marami na po. Ang binigay ko sa inyong date, this coming October 6, tapos na po ang date na ibinigay ko po sa mga nangangailangan ng error coins na 20 pesos lagpas kwelyo. Sinasabi ko po sa inyo, kapag walang kumuha niyan, ibibili ko na ng budong. Ibinili na nga po ng anak ko yung ilang piraso, kaya nabawasan. Ibibili ko na yan ng budong, ha? So now, dito naman tayo sa 10 piso, 2001. Paano po yan nagmahal? Ibig sabihin ba, gumawa ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng 10 piso, nilagyan niya po ng gold, 10 piso na gold, 10 pesos gold coins, sabi ng vlogger. Tapos, binenta niya sa merkado ng halagang 10 piso. Ganun ba kahina ang ating Bangko Sentral? Ganun ba kahina ang mga gobernador ng Bangko Sentral? Ibig sabihin, mas matalino pa yung mga vlogger sa Bangko Sentral. Dahil napresyuhan nila ng 8,000, 3,000, mas matataas pa yung iba. Samantalang ang Bangko Sentral, 10 piso lang po ang halaga nito. Gagawa ba ang Bangko Sentral ng ganyan? Ngayon, yung mga comment sa 2001 na vlog, wala po silang sinasagot. Ako, lahat ng vlog ko, lahat ng katanungan nila, sinasagot ko. Kahit na yung iba, alam ko na sila po ay basher lang, pero sinasagot ko po sila. Di lalo na yung katotohanan ng tanong nila, lalo ko po silang sasagutin. Sapagkat uulitin ko sa inyo, alam ko ang ginagawa ko at alam ko ang stand ko sa pagiging vlogger ng coins. So kung ito ay 10 piso lang ginawa ng Bangko Sentral, mananatili po itong 10 piso ang halaga. Paano magmamahal yan? Itanso lang po yan. Yung nasa gitna. Tapos nickel po nasa gilid. Ang request nga ni Hazel Oman tama daw ba yung legit daw ba yung paraan ng pagkilatis ni Pinoy Coin Production para malaman ang ginto? Hindi po. Siguro sa mga susunod, kukunin ko ang video niya, chachap-chapin ko, at ipakikita ko, i-actual ko na mali ang kanya pagkilatis ng ginto. Ngayon, magkano nga ba ang halaga nito? Hindi 10 piso. Magkano ko binebenta? 10 piso 2001 po ito 10 pisong 2001 yan. Ngayon, magkano ko binebenta? Uulitin ko po sa inyo, hindi ko po ito binebenta. Ako po ay mapagmahal sa mga kapwa ko vlogger. Kaya yung vlogger ng 2001, lahat kayo, paunahan na kayo. Lahat ng vlogger ng 2001 na napakamahal daw nito at hard to find daw to, rare coins daw ito. Ito na, ibibigay ko sa inyo ito ng libre. Sagot ko shipping. Ano po? Bibigyan pa kita ng pangmerenda mo sa Jollibee. Basta kung makikipag-usap ka sa akin, gamit mo ang iyong real FB account. Ilalatag mo ang iyong tunay na YouTube channel. Hindi ko sa iyo ibibigay ito kapag hindi mo gamit ang real account mo. Ang daming nagko-comment sa akin, mga fake account naman. Ano po? Ibibigay ko ito sa iyo, 2001. Pati na rin yung 2001 na error coins. Pati na itong aking lagpas kulyuman, dami naman. Ibibigay ko man sa inyo yan. Nang libre man. Opo, sagot ko na ang shipping pati pang merenda. Basta usapan, kailangan vlogger ka ng error coins.
Ihingin mo, hindi ka naman vlogger. Anong mapapala ko sa'yo? Hindi kita matutulungan. Vlogger ka para may pang-content ka na. Oh. Maganda pang content to, 2001. Bibigay ko po sa inyo ng libre. Okay? Kaya kung ako ang tatanungin, magkano ang halaga nito? 10 piso. Tatanungin, magkano naman ang bili ko sa 10 pisong 2001? Sapagkat sa totoo lang, bumibili po talaga ako ng 2001 na 10 piso. Kahit noon pa, nung hindi pa ako vlogger, umuso na po ang pagkakaalam ko sa pag-uso ng 2001. Ano po? Na ito daw ay may ginto. Ako po'y binata pa noon, siguro taong 2000, parang 5. 2005, 7, or 10, ganun, basta ganun. Umuso na po ang 10 piso na may ginto daw. Dahil noon, gumagawa talaga ako ng mga singsing. Opo. Magkano ang bili ko sa 2001? Bibili po ako niyan maramihan. Mas maganda, 1,000 piraso. Bibilhin ko po sa inyo yan. Magkano ang bili ko sa 2001 na 10? Bilhin ko po sa inyo pag maramihan, 950. Para po may tubo ako kahit 50. Doon naman sa paisa-isa, kunin ko sa inyo ng 9 pesos para may piso po ako. Yung iba nagagalit, di sa'yo na lang yung pera mo. 10 piso, 20 pesos, bibili mo 19. Alanganin, gumaya ako sa presyo nyo. Bili ng 8,000. Tapos pag nag-comment, hindi ka naman sumasagot. Walang katotohanan. Ako, totoong totoo. Dalan mo ko bukas, kahit 1,000 piraso, 1,000,000 piraso. Biling ko sa iyo, 950. Hindi ka po mapapahiya sa akin. Bibiling ko sa iyo, 950. So, sa aking mga subscriber at mga supporter, shout out sa inyo lahat. Proud po ako sa inyo lahat. At maraming pong salamat sa inyo lahat. Ano po? Huwag po kayong mag-alala. Nasa katotohanan tayo. Kaya nating patunayan kahit saan, kahit kailan, tayo ang legit na vlogger at coin hunter. Tayo ang coin hunter. Pag sinabing coin hunter, naghahanap ka. Libot ko buwang halos buong Pilipinas kalilibot paghahanap ng coins. Saan sila naghahanap yung mga vlogger? Sa Facebook lang, sa cellphone lang. Tapos pag aalokin mo, hindi pa bumibili. Alokin mo ng error coins. Gusto namin makinis. May mga gasgas. Saan ka nakakitang 1975, 74 na coins? Gusto walang gasgas. Gusto makinis na makinis. May problema sa utak eh. Sa tagal ng panahon yan, makinis. Ito nga mga bagong labas, 2009, 2024, gasgasin na. Natural, ginagamit eh. Tapos ang gusto makinis, isa lamang ang dahilan. Hindi talaga sila bumibili at wala silang alam sa pagiging coin collector, pagiging coin buyer. Minsan alokin mo, ay, kompleto na ako. Stop buying na ako. Ang tunay na buyer ng mga mga collectible coins, kahit ilang piraso, dadalhin mo sa kanila, bibilhin yan. Pakitaan ko po kayo ng mga tunay na collectible coins. Ito po, may mga collectible coins po ako dito. Ilang piraso pa. Ayan o. Yan ang collectible coins. Pag lumaki ng ating YouTube channel, papakitaan ko pa kayo ng iba. Yan ang collectible coins. Pero yung 2001, error 2,005 piso, tapos nagpasma ng kwilyo, collectible, hindi yan collectible. Iyan ay gumagana pa sa merkado. Kung anong presyo niyan, yan. Ano po, mananatiling 10 ang 10, mananatiling 20 ang 20. Kaya kung ako tatanungin, sa mga nag-iipon ng mga 2001, ano po, at error coins, huwag nyo na pong pag-abalahan ang mga coin vlogger ng error. Ibili nyo na lang po yan ng budong, ibili nyo na lang po at imerenda nyo na lang po yan sa Jollibee. Pag ito, pinamberenda ko sa Jollibee, mabigat po, tig-20. Pero hindi po kayang kasuhan dito. Wala pa nga po itong 100 piraso eh. 1,000 po kasi pataas. Pwede kang kasuhan po. Sa pag-hold mo ng coins. Makakakain na ako sa Jollibee niyan. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, pag wala pang nag-claim yan, humingi yan, sa date na binigay ko, wala na po yan.
ibibili ko na po yan. Sapagkat gusto ko lang subukan, sa totoo lang, gusto ko lang subukan at hindi lang subukan. Gusto kong patunayan na hindi totoo at legit ang mga error coins buyer. Kasi kung meron silang, kung sila ay legit, yung mga inaalok ko na coins, sana kinuha na nila, libre pa. Di ba? Ako, alokin niyo ako ng coins na kinukuha ko. Ang coins na binibili ko, 1945 pababa. Kailangan original ha. Pag yan ang inalok mo sa akin, kahit isang sako, dalay mo. Bibiling ko po yan. Gusto mo, i-video pa natin, i-vlog pa natin na binibili ko. Pag sinabi kong binibili ko ang coins, binibili ko. Kaya walang comment na hindi ko sasagutin. Maliban na lamang kung binabash nyo lang ako, hindi ko na kayo bibigyan ng pansin. Sa aking mga bagong dating, kung ikaw ay bagong dating dito sa ating channel, kung nagustuhan nyo, pakisusunod nyo po ang ating channel. Pakihit nyo na po ang notification bell. Lagay nyo po ay all para lagi po kayong update sa ating mga bagong videos. Kung nagustuhan nyo nga, pakilike, pakishare sa lahat ng ating mga kaibigan. Lalo na yung nababalitaan nyo nag-iipon ng mga error coins. I-share nyo ang ating mga video. Patutunayan natin sinungaling ang mga vlogger ng error coins. At kung may katanungan, comment po kayo sa ating comment section. Mabilis na usapan. Meron po tayong More Than Treasures FB page. Nawa po ay may natutunan kayo sa ating video. See you in my next video. God bless po. Lamang ang may alam.